Alright, magandang araw po sa inyo. Kwentuhang politika po tayo ngayon. Kanina po nag-upload po ako ng video. Pinaliwanag ko po doon yung mga depensa para sa kasong plunder ni VP Sara. At ganun din kung ano ang lakas ng kaso ngayon, kung paano posibleng malusutan o kaya naman paano siya madidiin base sa mga batas na pinaliwanag natin kanina. Sa pagkakataon pong ito, konektado pa rin po kay VP Sara ang gusto nating italakayin. Ito nga si Ramil Madriaga, ang dati niyang ang tawag sa kanya, bagman, nagpasa na daw po ng kanyang notarized affidavit sa ombudsman. Pero bago po yan, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment, para magtuloy-tuloy po ang ating kwentuhan. Ngayon, ipinasa na nga po ni Ramil Madriaga base sa kanyang abogado sa ombudsman yung kanyang sworn affidavit o notarized affidavit. At sinabi nga doon, gusto na daw talaga mapanagot ni Ramil Madriaga yung mga sangkot sa katiwalaan na ito. Pero ang tanong po kasi doon muna, ano ba talaga ang kredibilidad meron itong si Ramil Madriaga? Talaga bang is he really that close to the Duterte family? Talaga bang malapit siya sa mga Sara Duterte na makakuha siya ng mga mabibigat na impormasyon na gaya ng mga binubunyag niya ngayon? Yeah, well, kung pagbabasihan po natin yung mga pictures na napakita niya, lumalabas na may connection siya talaga. At siya nga daw ay nagtayo pa ng isang organisasyon para sa kandidatura pagkapangulo noong 2022 ni VP Sara Duterte, kasi dati po dapat tatakbo siyang presidente. At ang organisasyon niya yan ay yung ISIP, Inday Sara is my president, ISIP. At kapag po yan, tinignan natin sa Security and Exchange Commission, sa SEC, nakarehistro po yan. So lumalabas, itong pagkakataon ito, tugma naman sa sinasabi niya. Mayroon naman siyang ebidensya tungkol doon. So tugma naman. Ano pa ba yung mga tugma sa sinasabi niya? Kasi kailangan po natin ma-establish ano bang kredibilidad ng taong ito. Natatandaan po natin na yung isa sa mga kinaso sa confidential fund ni VP Sara, isa sa mga kinukasyon na hindi niya sinasagot hanggang ngayon, paano nilustay yung 125 million pesos na confidential fund na sa loob lamang ng 11 araw. Wala akong paliwanag doon yung nag-hearing po sa Kongreso, hindi po na paliwanag yun. Anong ginawa doon sa 125 million pesos. Ngayon po, sa sinabi ni Madriaga, ni Ramil Madriaga, medyo tumutugma po doon. Hindi lang po saktong-sakto yung amount, pero around there. May sinabi po siya sa mga humigit kumulang 4 na pagkakataon. Nag-deliver daw siya sa iba't ibang location, drop-off point, ng 4 na beses sa iba't ibang 4 na lokasyon na nagkakalaman. Sabi niya, di umano, naglalaro sa 30 to 35 million pesos kada bag o maleta na dala-dala niya. Hindi ko alam kung bag yung dala niya o maleta. Ngayon, kung nyo pong imamat yun, 30 times 4 is 120. Sabi niya, 30 to 35. So, possible, mayroon dong 35, tutugma na may 125 million siyang inilabas. Yung mga lokasyon nga yan, matitindi. Isa sa Laguna, sa dati nakaupong mayor, isa doon mismo sa Ombudsman parking lot. Kaya dapat talaga imbestigahan ito. Meron din siya sinasabi doon sa comedy bar sa Timog. Alam mo po, ito pong comedy bar naman, ito talaga nilang kailangan busisiin kasi may pagkakataon po doon. Sinasabi po kasi, yung comedy bar daw pong iyon, yun daw po itambayan ng mga naging kaklase sa law school ni VP Sara sa San Sebastian. At doon nga, may pagkakataon pa nga, may picture doon, yung dati niyang spokesperson, yung OVP spokesperson, si Attorney Monsayak, parang nagtamanggap pa ng awards doon sa comedy bar. Kaya siguro, dapat alamin kung anong eksaktong comedy bar, at talaga bang mayroong naganap na delivery ng pera dyan. Kasi tumutugma ulit sa binanggit ni Ramil Madriaga. Meron talagang partisipasyon yung lugar na yon sa mga konektado kay VP Sara. So, sa mga ganun, may establish din kahit papano
yung kredibilidad na nagsasalitang si Ramil Madriaga kung gaano siya ka-close. Kasi ngayon nga may sinasabi pa siya na may mga ebidensya siyang hawak. Meron siyang 3 phones na hawak-hawak ata ng RTC, at nire-request nga niya sa ombudsman na i-forensic. At yung 3 phones na yon, sabi niya, naglalaman daw, di umano, ng mga text, mga usapan nila, mga tawag, mga photos nila magkakasama, kasi daw si BP Sara daw mismo kumukontak sa kanya. At may pagkakataon daw, may deliver daw siyang nasa 1 billion na si BP Sara daw ang nag-verify na nakuha na. Base yan kay Ramil. Kaya mahalaga na makita at maingatan yung 3 phones na sinasabi niya. Delikado yun kasi pag nawala yan, lahat ito ay hearsay na lang. Pero kung yun maiingatan at mailalabas, magagamit na ebidensya, mapakikita doon kung ano ang mga naging partisipasyon, kung totoo ba ang sinasabi ni Ramil Madriaga laban kay BP Sara. At ito nga, isang opinion niya ng iba, talaga daw may connection itong si Ramil Madriaga ay BP dahil si BP Sara mismo daw, di umano, base na rin doon sa mga guards, doon sa kanyang kinapipiitan, kasi nakakulong po ngayon si Ramil Madriaga para sa kasong kidnapping ng kanyang pamilya na pinagseserbisyuhan. Siya po kasi isang security. At ang nagkaso po sa kanila at naging abogado ng nagkaso sa kanya ay si Harry Roque. Ang pinagtatalunan daw po kasi dyan noon, nagkaroon daw sila ng problema kay Harry Roque dahil daw po sa isang lupa doon sa Bataan na gagawing pogo, kasi lahat sila sangkot sa pogo. Alam naman natin na si Harry Roque ay kaya tinutugis dahil may pananagutan na involved din siya sa human trafficking dyan sa mga naging nangyari sa pogo. At ngayon sa Alice Guo ay nakakulong pa. So balik po tayo sa usapin. So lumalabas po diyan na kung dinimanda siya, gamit si Harry Roque, nakakulong po siya dahil no bail po ang kidnapping At 2 beses daw, di umano, base sa mga nakakita, mga guards at mga verification na ginawa ng otoridad, 2 beses daw naggabi pumunta, is oras ng gabi pa nga daw sabi ng iba, si BP Sara para dalawin si Ramil Madriaga. Talagang malakas siya, talaga siguro may alam tong taong ito kung totoo man para dalawin ng BP Sara. Hindi lang natin ma-verify kung ang pagdalaw ni BP Sara ba ay nilagbook nila, isinulat pa, kasi hindi natin alam naman na sa atin hindi natin masisigurado yan. Pero marami daw nakasaksi, nag-verify mga tao doon na talagang dumalaw. Hindi naman daw humarap si Ramil, sabi ng abogado ni Ramil. Ngayon po, etong mga ito, dininay naman ni Harry Roque at ng grupo ni BP Sara na kinalaman sila kay Ramil Madriaga o kilala nila. Kasi may sinasabi si Ramil Madriaga na yung mga pera daw, pogo money at drug lords money, ay ginamit daw yan para sa kampanya ng 2022 ni BP Sara. So tumatanggap daw ng pera, di umano, si BP Sara ng pera mula sa pogo at sa mga drug lords. Tinanong po ang Malacanang tungkol dyan kahapon, pero kung lalabas po parang no comment sila, parang hindi po, wala daw po silang alam pa sa statement ito, taong ito, wala pa silang reaction, kumbaga. Pero matatandaan po natin, magka-team unity yung dalawang yan, magkasama yan si BP Sara at si BBM. Bagamat, iba ang donations sa bawat kandidato, pero posibleng nag-donate din yan, kung totoo man, posible, sa team na pinamumunuan ng dalawang ito, ni BBM at Sara. Pag nagkaganon, pareho silang sabit yan, kung tutusin. So, yun po yung mga kailangan bantayan ng taong bayan, alamin. Kaya at itong affidavit na nasa ombudsman nga, kailangan busisiin yan ng ombudsman at maintindihan ano ba ang nangyayari. Kasi kung ito'y mapapalagpas, talagang sinayang natin ang batas, para mapanagot ang mga taong may sala. Pero kung ito naman ay lulusot, ito ay maaaring magamit laban sa mga katuwang na mga ikinaso na sa mga sangkot na ito. Tandaan po natin, kakakaso lang po ng plunder case kay BP Sara sa iba pang mga opisyalis ng kanyang ahensya, kinasuhan sila at marami silang pananagutan na kailangan sagutin. At kung
ito ay makakadagdag pa at mabeberipika, may probable cause at mapapatunayang totoo yung mga ebidensya sinasabi ni Ramil Madriaga, yung kanyang tatlong phones, yung kanyang affidavit, yung kanyang mga salaysay at mga saksi, napakalaking tsansa na talagang mapanagot ang mga pinangalanan niyang individual na nanamantala sa taong bayan. Hanggang dito po muna. Maraming salamat po. Huwag niyo po sanang kakalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment para po tuloy-tuloy po tayo. Maraming salamat po sa inyo.